Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Kitang-kita nyo naman, lumiliit na yung mukha natin, hindi na tayo moon face. Kasi good news, binabaan na yung prednisone natin. Anyway, itong video na to, ginawa ko at gagawin ko dahil marami nagtatanong sa akin kung ano daw yung requirements para magkaroon ng gamot sa Office of the Vice President kay Ma'am Sara Duterte. Alam ko ginawa ko na ito ng video, pero since tamad kayo at mahal na mahal ko kayo, hindi, joke lang. Since mahal na mahal ko kayo, sasagutin natin yan, di ba? Para at least hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo malilito or mangangapa kung paano nga ba kumuha ng gamot sa Office of the Vice President. Sana tapusin itong video na to kasi sobrang sulit. Medyo mahaba to kasi kailangan kong sabihin lahat para hindi kayo magkamali, para hindi kayo pabalik-balik, at para hindi kayo magastusan sa mga ng pera, pangkain, pamasahe, lalo na yung oras, diba? Medyo mahaba na. Anyway, bago ko sabihin yung requirements, unang-una sa lahat, kailangan po kasi maapasok kayo sa cut-off ng Office of the Vice President. So, paano yon? Every Monday, lahat ng Monday na darating ngayon, every Monday, starting 8 a.m., until siguro mga 8:30, itry nyo na nang i-click yung link ng Office of the Vice President. Yung link na yon dadalhin kayo doon sa website nila or sa may papasagutan doon. And take note, sobrang hirap makapasok doon. Siguro ang kinukuha lang nila is 20 to 25. Ay lang po yung kinukuha nila per lang po yun per day. So every Monday lang po sila, walang Tuesday, walang Friday, every Monday lang po nag-o-open yung link na yun. Ngayon, kung ano yung link na yun, i-comment ko sa baba, sa comment section, para at least meron na kayong pipindutin na link. I-click nyo na lang yun, then i-direct kayo dun sa form na pinapasagutan. Take note po, every Monday lang ho siya mag-o-open. Kahit anong click nyo ng ibang araw, hindi ho siya papasok. Ngayon, every Monday, siguro ang tip ko sa inyo, mag-start tayo pumindot ng link na yon. Siguro mga 7:55 or 7:50. Pindot na kayo ng pindot ng link na yon. Pindutin nyo na pindutin. Tapos, minsan hindi talaga kayo makapasok. Sobrang hirap. Aabutin kayo ng 8:05, 8:10, 8:15. Wala talaga. Try nyo lang hanggang 8:30 or 8:45. Pindot lang kayo ng pindot. Ako kasi umabot ako ng 3 Monday bago ako nakapasok. At as in, sobrang hirap. Actually, nakapasok ko tsambahan lang. 8:50 na, nawawala na ako ng pag-asa. Buti may nagsabi sa akin, si Sir Ray, na itry mo pa. Pag-click ko, pumasok ako. Yun, talagang, ngayon, pag nakapasok na kayo, bibilisan nyo yung pag-fill up ng form. Kasi, marami kayong pipila pa ng form doon, pangalan nyo, birthday nyo, kung nakailang months tayo nakakakuha. Kailangan, lagpas na ho kayo ng 6 months bago kayo kumuha. Dapat, lagpas na kayo ng 6 months kapag i-click nyo link na yon. Kasi kahit makapasok kayo at wala pa kayong 6 months, kumuha na kayo, hindi po kayo mabibigyan ng gamot or ng guarantee letter. Ngayon, sa pag-click na yon, mapapansin nyo na medyo talagang mahirap. Sasabihin nila, close na, pero maya-maya meron pala. Kasi baka merong mga nakapasok na mali yung information nila. Kailangan tamang information nyo. Mabilis at tamang information lahat ng pipilapan nyo. Ngayon, mamimili kayo ng schedule pag nakapasok na kayo. And kapag nakapasok na kayo, magsisend sila sa inyo ng email na parang kinukonfirm nila na meron na kayong schedule. Kapag wala, ibig sabihin hindi kayo nakapasok. Take note, hihintayin nyo yung email Yun yung magiging proof nyo na nakapasok kayo doon sa cut-off nila. Ngayon, kapag nakapasok kayo, normally 1 week yon. Bago kayo pumunta doon sa EDSA, sa Office of the Vice President, kailangan kompleto ang requirements nyo. Kung ano-ano yung mga requirements na yon, unang-una, kung saan kayo kukuha ng gamot. Sa akin, kumuha ako sa South Star. Pwede din naman kumuha sa Globo, or ewan kung parang meron pang isa Ngayon ako, sa South Star ako kumuha. Madali lang kumuha, walang bayad yun. Basta ipapakita nyo lang yung reseta nyo. Ngayon, kailangan din ng social case study. Kailangan din ng barangay indigency na nakapangalan sa Office of the Vice President. Kailangan po updated Then meron din kayong abstract tsaka reseta. Pero pagkakaalam ko, hindi na kinuha yung reseta ko Hindi na kinuha. Pero mas maganda kung meron kayo. Abstract kailangan din.
Then, syempre, Xerox ng ID nyo, ayun yung mga kailangan. So, bago kayo pumunta doon, dapat kompleto na. Then, within the day, makukuha nyo agad yung gamot nyo. Basta kompleto kayo, i-interview lang kayo. Yung time ko kasi, pumunta ako doon, mga 2:00, walang kapila-pila. 2 lang kami doon. Yung umaga, madami. Kaya ang tip ko sa inyo, pumunta kayo mga bandang hapon, mga 1:00, 2:00, or bago mag 2:00. Dahil ang cut-off nila, 2:00 lang pala. So, so dapat mga 12 or 1 pumunta na kayo doon. Huwag kayo magpapaabot ng 3:00 dahil cut-off na po sila noon. Then, kapag na-interview na kayo noon, depende kung magkano bibigay sa inyo. Pag kidney transplant, 5,000. Pag dialysis, 10,000. Tapos kukunin nyo na yung gamot, bibigyan na kayo. Maghihintay lang kayo doon, interview kayo doon. Then, maghihintay lang kayo ng, bibigyan kayo ng parang guarantee letter. Yung ipapakita nyo kung saan kayo nagpa-quotation ng gamot para kunin yung gamot. Ako kasi sa South Star. So, kinuha ko yung gamot ko, doon lang sa may ano ba pangalan? Basta malapit lang sa may tulay na yun. Nakalimutan ko na yung address na yun. South Star ko din siya kinuha, worth 5,000 lang kasi kidney transplant po ako. Pero kung may CKD sana yun, mga 10,000 yun, sayang. Ayun lang, lahat na po na sinabi ko ay lang po yung requirements. Basta, baliwala yung mga sinabi yung requirements kung hindi pa kayo nakapasok sa link na ibibigay ko sa comment section. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. Kung may mga tanong kayo or kung gusto niyo na kung meron kayong hindi naiintindihan sa sinabi ko, bubulol na ako. Pwede nyo i-comment sa baba at sasagutin ko po lahat yan. Yun lang po, ingat palagi and God bless sa ating lahat.